Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw po Kuya E at itago niyo po ako sa pangalang Kino. Kuya E, ilang buwan na rin akong nakikinig sa inyong programa at hanga po ko sa inyong boses at tapang sa pagsagot at pag-real talk sa mga bashers. Bakit ka nga naman matatakot sa kanila na nakikinig lang lahat? At lahat naman ay may choice. Kung ayaw man nila makinig sa iyong channel, pwede silang umalis anytime. Napakaluwag ng YouTube. Tama na nga, baka may magalit sa mahabang intro. Pero Kuya E, there's more. Aabangan ko po sana yung sugat ng nakaraan sakaling matuloy po yung sinasabi nyo. Kuya E, tulad po ng mga letter sender nyo, ay sa akin pa lamang pong pagkabata ay alam ko na kung ano ako. Sa simula talaga, malilito ka. Bakit ka nawili sa Pops? Pero siguro nga kahit wala naman makaapekto kung lalaki ka talagang ganun, ganun ka. Ako siguro namulat ako noon nang makita ko ang kahupdan na katawan ng aking tiyuhing si Mamerto o itago natin sa pangalang Mamer. Si Mamer po ay kapatid na bunso ng lalaki ni Papa. Sa bahay po kami ng mga lolo at lola ko nakatira. Si Mamer po ang aking bunso ang bunso sa magkakapatid na mahilig lang sa basketball. Sabi nga ng lolo at lola ayaw daw mag-aral. Masipag lang talaga maglaro kaya nakakapasa kasi laging varsity. Noon siguro na sobrang kabataan ko kahit na madalas kong makita nakahubad ang Chumamer ay wala lang sa akin. 12 years old ako nang mapatulala ako nang makita kong bagong paligo si Chumamer. Halos hindi ko maalis ang mata ko sa laki ng mushroom na nakaharap sa akin. Palibas ay wala namang pakialam si Chumamer ay hindi niya siguro pansin na nakatingin ako sa kanyang pinakatatangi. At yun nga Kuya E, ang tila ba naging susi sa pagkakatuklas ko talaga sa kagustuhan ko. Tulad po ng mga naririnig ko sa inyong mga sender, tulad din naman nila ako, wala akong kaibahan. Naging tila ba adiksyon ng pangunguha ng brief ng may brief. Kahit gamit at kaubad lang, masarap yung amoy-amoyin, lalo na ang kay Chumamer. Minsan din nasusubukan kong makasilip sa paliligo kay Chumamer nang walang nakakahuli sa akin na paminsan-minsan ay mumuntik-muntikan din. Ewan ko nga ba Kuya E, kasi every time na tila ba mararamdaman kong maliligo si Chumamer matik nagsisimula na rin ang aking L. Swerte naman na minsan ay walang ibang tao sa bahay kaya nakakasilip ako. Dahil sa sanay sa basketball, maganda ang katawan ni Chumamer. Parang nag-gym pero hindi naman. Siguro dahil na rin sa kanyang pagsasalok ng tubig. Isang gabi Kuya E, kami lang ang tao ni Chumamer sa bahay. Tinawag ako ni Chumamer at hinahanap ang mga brief daw niya. Nagtaka ako bakit niya sa akin hinahanap at pinaamin niya ako kung bakla daw ba ako. Hindi raw siya magagalit. Doon ko nalaman na naghalongkat daw siya sa aking kwarto at nasa ilalim ng unan ko ang kanyang hinubad na brief. Dahil sa bata ako, hindi naman ako nakapagkaila. Sinabi sa akin ni Chumamer na hindi kita isusumbong basta aminin mo sa akin kung gusto mo ito. Sa harap ko Kuya E, tinanggal niya ang tapis na tuwalya. Tinanggal ko ang aking tingin pero sinabi sa akin ni Chumamer, di ba gusto mo to? Kinakabahan ako Kuya E, pero may paanyaya sa kanya sa pag-abot niya ng kamay ko at pinababa ang aking ulo. Yun na ang matagal kong inaasam Kuya E, ang unang beses na paglantak. Para bang kumain ako ng masarap na ice cream habang tila ba nakikita si Chumamer na maligaya. Masasabi kong hindi ko pa lubos na alam ano nga ba ang sarap na nadarama ko at yun din ang unang beses na nakakain ako ng gata. Sinabi sa akin ni Mamer na bakit daw ang galing ko pero hindi ko alam. Nagalingan pala siya siguro dahil sa iniisip ko yun na kapag umagahan namin ay tender juicy.
Ganon ang imahinasyon ko kay Chumamer. Dobleng jumbo tender juicy ang kanya. Simula noon ay madalas nang ipagawa sa akin yun ni Chumamer. Minsan pa nga, katatapos lang niya maglaro. Yung amoy pawis pero hindi maanghot na Paps masarap sa pang-amoy. Tila lalo akong ginaganahan. Hindi ko na nga po mabilang, Kuya E, ang mga ganong nagaganap. Hindi naman ako, Kuya E, napasok ni Chumamer at siguro hindi ko rin naman yung gugustuhin dahil sa matagal bago may nakakuha sa akin. Pero sa totoo, hindi ko masyadong feel din yun. More on lantak lang ang gusto ko. Siguro, Kuya E, nasanay lang din sa akin si Chumamer kasi kapag need niya nang gagawa sa kanyang Paps ng ganun. Tumagal yon ng ilang taon hanggang sa tumumal nang magkaroon naman siya ng girlfriend. Naging bihira na ang pagtawag sa akin ni Chumamer pero okay lang din naman sa akin dahil sa may bago ako noong pinagkakaabalahan, ang aking kaklaseng si Enoch. Si Enoch, Kuya E, ay ang kaklase na astig pagdating sa babae na hinahangaan ngunit kinaiinisan ng iba. Medyo mayabang siya pero maswerte ako na mabait siya sa akin. Paano ba naman? Si Enoch sa akin lagi nangungopya, nangihiram din ng notebook. Hindi man ako lantad pero mahalata sa mga kaibigan kong mga babae. Minsan may nagustuhan si Enoch na kaklase at sa akin pa nagpaturong pumorma o manligaw. Tapos laging niya akong niyayaya sa kanilang bahay. At ewan ko nga ba kung swerte lang ba ako sa Paps. Pero same question ang natanong sa akin ni Enoch tulad ng kay Chumamer. Bakla daw ba ako? Umamin ako kay Enoch na nagkakagusto ko sa lalaki. Tinanong ako ni Enoch kung gusto ko raw ba yung sa kanya. Sa madaling salita, Kuya E, binigay niya sa akin. Nag-enjoy siya at ako rin. Sinabi sa akin ni Enoch na libre kong gawin yun sa kanya basta tulungan ko siya sa assignment, sa mga exam at sa mga panliligaw niya. Nagtataka noon sa amin kasi lagi akong sinusundo ni Enoch na masyado namang addict din, masabi ko sa pagpapalantak. Minsan ay gusto niya hihiga lang ako at doon siya ang kikilos, tipong ginagawa niya ang lagusan ng aking bibig. Para bang feeling niya sa babae ang bibig ko. Kahit na nasasaktan ako dahil big time si Enoch. Hindi ko na rin mabilang, Kuya E, ang dalas namin ginagawa yun, na minsan ay matsatsyempohan pa na pag uwi kong bahay, nasa trip si Chumamer. Na syempre hindi ko aatrasan. Naging makulay ang aking kabataan sa dalawang lalaki sa buhay ko, si Chumamer at si Enoch. Pero iba pa rin talaga kapag may dumating sa'yo na makakapagpatibok ng iyong puso. Siya si Calvin na nakilala ko naman noong second year college ako. Siya ang unang makakakuha sa aking lagusan, Kuya E, na siyang nais kong ibahagi sa susunod kong liham. Okay, bitin mode. Muli po, maraming salamat sa iyo, Kino, at muli maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento, iba't ibang muka at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito, maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa, santabi ang bawat bukod, di ka nag-iisa. Kaya tutok lang kayo sa bawat kwento na tatago sa inyong puso. Wala nang iba pa, ito lang yan sa paborito nyong programa na palagi nyong makakasama. Ako ang Kuya E nyo na pwedeng maging tito o papa. Lahat kayo'y makakasama, silbihan ng buhay. Iiyak mo kung ika'y nalulungkot, libangin sarili mo kung ikaw ay nababagot. Kung ikaw ay masaya, palagi lang tumawa ka, dahil gusto ko na sana'y laging